Magandang araw po sa inyo lahat. So sa araw nito, ang aaralin po natin ay ang buhay ni Esther na makikita rin natin sa aklat ng Esther sa Old Testament. Si Esther ay maagang naulila sa kanyang mga magulang. Kaya siya ay lumaki na hindi kasama ang nanay at tatay niya. Can you just imagine, bata ka pa, wala ka ng mga tatay at nanay. And I'm sure if you just think about it, mamimiss mo yung pag-aaruga ng iyong nanay, pag-aaruga ng iyong tatay, yakap nila, at sa pagising mo sa bawat umaga, walang kumakalinga sa iyo. Ngunit salamat sa Panginoon, nagpadala siya ng isang Mordecai na pinsan niyang nakakatanda sa kanya, at ang sabi ng salita ng Diyos, siya ay inampun niya at itinuring niyang parang anak. Pinalaki niya ito, and it's so obvious na pinalaki niya na may takot sa Panginoon, paggalang sa kapwa, at pagmamahal sa kanyang bayan. So si Esther ay lumaki sa pangangalaga ni Mordecai at masasabi nating pinalaki niya ito bilang isang mabuting bata. Lumaki siya na may paggalang, pagkakilala sa ating Panginoon. Ito ang maikling lahad o ito ang maikling kwento ng buhay ni Esther. So what we can learn sa buhay po ni Esther? According to the story in the book of Esther. So makikita po natin doon how only God can feel what we need in life. Only God can feel what we need or what you need in life. Si Esther ay nawalan ng magulang sa maagang edad, and yet God sent Mordecai, ang kanyang pisan, upang ampunin siya at ituring siyang bilang kanyang anak. So only God can feel what we need in life. So laging sasaklolo ang Diyos sa mga pangangailangan natin sa buhay. Ang sabi ng salita ng Diyos, and Mordecai had brought it up Hadassah, that is Esther, his uncle's daughter, for she had neither father or mother. The young woman was lovely and beautiful. When her father and mother died, Mordecai took her as his own daughter. Sa Esther chapter 2 verse 7. Number 2 lesson na makikita po natin sa buhay ni Esther, you know how to listen, obey, and follow Mordecai sa kanyang buhay. We should know how to follow, obey, or listen sa mga Mordecai na ibinigay ng Diyos sa atin. Sino yung mga Mordecai nito? Tinatawag po sa mga added people sa buhay po natin or extra people na pinadala ng Diyos upang makatulong po sa paglago po natin. Yan po maaaring mga kaibigan natin na may mabuting impluensya. Yan din po ang mga pastor natin, mga mentor po natin, mga kasama po natin sa gawain ng Panginoon. They are the Mordecai of our life. We should know how to listen, obey, and follow them as well. And number 3 po na makikita po natin na lesson, na nakita ko po, that we are the Esther of this generation. We are the Esther of this generation. We should recognize po yun po. So napakaganda po ng talata na babasahin ko po sa inyo, sapagkat nung panahon yun ay nagkaroon ng crisis ang mga Jewish dahil nais lang ipapatay. So si Mordecai nagmungkahi po sa kanya at sinabihan po si Esther. Ang sabi niya, for if you remain completely silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place. But you and your father's household or house will perish. O yung mga kamag-anakan o mahal mo sa buhay. Yet, sabi po niya, who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this. Ito po yung famous na quotation po sa book of Ecclesiastes. For who knows that you have come to the kingdom for such a time as this. It's also true with us. That's why I said na we are the Esther of this generation. Na tayo po isinilang sa panahon ito for such a time as this. Tayo po ang mga taong tinawag ng Diyos, mga Kristiyanong pinili ng Panginoon for such a time as this. So, ano po yung makikita nating lesson dito sa talatang ito, which is a very powerful verse po, na marami po tayong makikitang katotohanan. Una, sabi niya ganun, if you remain completely silent. Kung si Esther ay nanatiling tahimik sa kanyang kapanahunan, marami pong mamamatay na Jewish. Ang sabi po na mag-aaral nung sinakop po ang bansang Israel, 80% of the Jewish people live in that place where Esther lived. So si Esther, kung nanahimik po siya, 80% of the people of Jewish will die sa kanyang harapan, sa kanyang teritoryo. That's why he cannot, sabi nga ni Mordecai sa kanya, you cannot remain silent at this moment.
sapagkat kung mananahimik ka, maraming mamatay. It's also true with us Christian. Kung hindi natin ibabalita ang mabuting balita, ang kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa mga tao, mamamatay po sila, and we all know kung ano ang kapupuntahan nila. It's hell, ang impyerno ang naghihintay sa kanila. Kaya nga po, I hope we take this into our heart this coming 2025 o bago matapos itong 2024 na makapagdala po tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon na hindi po tayo mananahimik, na ibabalita natin ang mabuting balita. Amen po. And number 2 na makikita po natin lesson sa talatang ito sa verse 14, that you are born for this moment. Ikaw ang kailangan ng Diyos. Hindi si Pablo, hindi si David, hindi si Moses, hindi si Jacob, hindi si Joshua, kundi ikaw. Because you are born for this moment. Ikaw ang kailangan ng Diyos sa panahong ito upang mapulpil mo yung kanyang layunin sa henerasyong ito at layunin niya sa buhay mo. Number 3 na katotohanan na makikita po natin sa verse 14, that we have to fulfill our calling whatever it costs. Makikita natin sa talatang Esther 4:16. Ang sabi ng salita ng Diyos nung natanggap niya ang mungkahe or pangaral ni Mordecai sa kanya. So sabi niya, nag-response po siya, go gather all the Jews, sabi niya kay Mordecai, who are present in Shushan, hindi po Shushi, and fast for me, neither eat nor drink for 3 days, night or day. My maids and I will fast likewise. So I will go to the king, which is against the law. If I perish, I perish. Fulfill your calling, whatever it costs. If I perish, I perish. At all costs, lahat sa atin, buhay natin, resources natin, gamitin natin upang ang mabuting balita ay may pangaral po natin. Hindi po tayo pwedeng manahimik. You are born for this moment, and you have a calling to fulfill, and fulfill it whatever it costs you. So, nung panahon pong yun, kung wala kang appointment na pupunta sa hari, pwede kang mamatay. Unless na lang, nabigyan ka ng favor ng hari. So, si Esther, hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya, but she is willing to give up everything. Yung kanyang krona, yung kanyang status, yung kanyang comfort, even yung kanyang buhay. Ganyan po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin para mailigtas tayo. God bless you all po. I hope you have been challenged for this mentoring.